Hello mga ka-Dear Heart! Welcome to Dear Heart PH, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pag-ibig, sakripisyo, buhay at inspirasyon. Samahan niyo kami sa bawat kwentong magpapakilig, magpapaiyak at magbibigay ng aral sa puso. Kung mahilig ka sa drama, love stories at mga kwentong tumatago sa damdamin, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Ito ang Dear Heart PH kung saan bawat kwento ay may aral at bawat puso ay may kwento. Heartmates, tawagin mo na lang akong Ella, 32 years old mula sa Batangas. Gusto ko lang ibahagi ang kwento ng pinakamalaking pagsisisi ko sa buhay. Noong college ako, marami akong manliligaw. Hindi naman sa pagmamayabang pero sabi nila maganda raw ako. Marami ang gustong makasama ako. Pero sa lahat na nanligaw, may isang lalaking kakaiba. Si Marco. Hindi siya mayaman, hindi siya gwapo kung ikukumpara sa iba. Tahimik lang siya at laging nakangiti. Habang ang ibang manliligaw ko ay binibigyan ng mamahaling regalo, si Marco naman ay simpleng milk tea lang o kaya'y paborito kong tinapay kapag alam niyang hindi pa ako kumakain. Alam mo Ella, sabi ng kaibigan ko noon, parang baliw na baliw sa'yo si Marco. Ngumingiti lang ako. Pero ang totoo, hindi ko siya nakikita bilang magiging boyfriend. Gusto ko kasi noon yung mga lalaki may kotse, may pera, at may malaking pangarap. At dumating nga si Jerome. Mayaman, gwapo, popular. Nang ligawan niya ako, halos hindi na ako nag-isip. Sinakugot ko kaagad. Noong araw na naging kami ni Jerome, nakita ko si Marco sa labas ng campus. Ngumiti siya. Congrats! Yun lang. Walang drama, walang galit. Pero nakita ko sa mga mata niya yung sakit. At doon nagtapos ang panliligaw niya. Lumipas sa mga taon, nagtapos kami ni Jerome. Nagpakasal, naging masaya sa simula. Pero habang tumatagal, unti-unti kong nakikita at lumalabas ang totoong ugali niya. Mainitin ang ulo, mapangmata. Konting mali ko lang pinapahiya niya ako. Hanggang dumating ang araw na nalaman kong may iba na pala siyang babae. Parang gumuho ang mundo ko. Sinubukan kong iligtas ang relasyon namin. Para sa mga anak namin. Para sa pamilya. Pero siya mismo ang umalis. Iniwan niya kami. 3 taon akong lumaban bilang single mother. Nagtrabaho sa umaga, nag-alaga sa mga bata sa gabi. Minsan umiiyak ako habang natutulog ang mga anak ko. Iniisip kong, saan ako nagkulang? Isang araw, may school activity ang panganay ko. Habang naghihintay ako sa labas ng gymnasium, may narinig akong pamilyar na boses. Ella! Paglingon ko si Marco. Halos hindi ko siya nakilala. Mas mature, mas confident, may dalang maliit na bouquet na bulaklak. Kasama niya ang isang batang babae. Anak mo? Tanong ko. Ngumiti siya. Hindi, pamangkin ko. Nagkwentuhan kami. Doon ko lang nalaman na engineer na pala siya. May sarili ng kumpanya, maganda ang buhay, at higit sa lahat, hindi pa siya kasal. Hindi ko alam kung bakit pero may kung anong kirot akong naramdaman. Hindi dahil mahal ko siya, kundi dahil naisip kong, paano kaya kung siya ang pinili ko noon? Pag uwi ko ng bahay, hindi ko maalis sa isip si Marco. Hindi yung pera, hindi yung tagumpay niya, kundi yung paraan ng pagtrato niya sa akin noon. Na kahit hindi ko siya pinili, hindi niya ako siniraan, hindi niya ako pinilit. Hindi niya ako pinaramdam na may utang ako sa kanya. Makalipas ang 1 linggo, muli kaming nagkita hanggang sa naging magkaibigan kami. Minsan tinanong ko siya, Marco, nagalit ka ba sa akin noon? Ngumiti siya. Hindi, kahit hindi kita pinili. Hindi mo naman kasalanan kung hindi mo ako mahal. Natahimik ako. Ang simpleng sagot niya ang lalong nagpabigat sa dibdib ko. Dahil ngayon ko lang na-realize kung gaano siya kabuting tao. Makalipas na ilang buwan, naging mas malapit kami. Maging ang mga anak ko ay nagustuhan siya. Masaya siyang kasama. Parang matagal na silang magkakilala. At unti-unti, naramdaman kong nahuhulog na naman ako. Sa pagkakataong ito, hindi sa pera, hindi sa itsura, kundi sa pagkatao. Isang gabi, naglakas loob akong magtanong. Marco, may chance pa ba tayo? Tahimik siya. Ilang segundo, ilang minutong parang napakahaba. Hanggang sa nagsalita siya. Ella, ngumiti siya.
Pero may lungkot sa mga mata niya. Mahal pa rin kita noon. Napaluha ako. Pero matagal na yun. Parang may humigpit sa dibdib ko. May mga salitang ayaw mong marinig. At yun ang isa sa mga iyon. Nagpatuloy siya. May mahal na akong iba. Parang bumagsak ang mundo ko. Sa unang pagkakataon, ako naman ang naiwan. Ako naman ang nahuli. Ako naman ang hindi napili. Pagkatapos ng gabing iyon, umuwi akong umiiyak. Hindi dahil galit ako. Hindi dahil may karapatan ako. Kundi dahil ngayon ko lang naintindihan ang sakit na baka naramdaman niya noon. Makalipas ang 1 taon, nagpakasal si Marco. Inibitahan niya ako at pumunta ako. Nakita ko siyang nakingiti sa altar. Masaya, payapa, kumpleto. At habang pinapanood ko siya, wala na akong naramdamang selos. Puro pasasalamat na lang. Dahil minsan sa buhay ko, may isang lalaking minahal ako ng totoo. At kahit hindi naging kami, ipinakita niya sa akin kung ano ang tunay na pagmamahal. Yung pagmamahal na hindi naniningil, hindi namimilit at marunong bumitaw. Kaya kung may aral man akong natutunan, dear heart, hindi lahat ng mabuting tao ay mananatili habang buhay sa tabi mo. Minsan, dumarating sila para ipakita kung paano ka dapat mahalin. At kapag hindi mo sila pinili, hindi ibig sabihin na hinihintay ka nila habang buhay. Dahil kahit ng pinakamalalim na pagmamahal, napapagod ding maghintay.